Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin, itong nasa ating screen, ito pong si Mark Lopez ay nag-post sa kanyang Twitter account. Sa X mga kababayan, ang sabi niya, a warrant of arrest is now pending to be released against former President Roddy Duterte. Meron na raw warrant of arrest na pending at hinihintay na lang yung pag-release nito para hulihin itong ating dating Pangulo Rodrigo Duterte. So yan yung pinost si Mark Lopez at kung titingnan ninyo yung mga komento dito, yung mga nag-comment, katulad po nito, babasahin ko na lang dito sa cellphone kasi hindi ko ma-open dyan yung comment sa sa laptop po kasi itong ginagamit natin para mag-record. Ang sabi po ng iba ay by intriga, chismis, chururot court, buwahaha, buwahaha. So yung iba hindi naniniwala. Kumbaga raw to, chismis lang at hindi totoo. Pero meron din namang hindi ito binabaliwala. Kumbaga iba naman, sabi deserve. At Mariose pero sana ha 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 ha. So marami namang naniniwala. Meron pa nga nagsabi rito, that's good news. Oh, hep hep hooray. May napapawaw, mayroong nagagalit, may OMG. So iba-iba po yung reaction dito sa post ni Mark Lopez. Pero ito mga kababayan kasi ang ang tanong sabihin natin na totoo ngang may warrant of arrest. Ito kasi warrant of arrest ng ICC, mga kababayan, can only be implemented through local police. So, ibig sabihin, kung merong mga aresto kay dating Pangulong Duterte, ang mag-aaresto dyan, hindi naman mga international police. Ang aaresto kay Pangulong Duterte ay PNP o kaya kung sino ang utusan ng korte. Pero local police. It's either Philippine National Police, hindi ko alam kung pwedeng AFP, kasi malaking tao to . So, ang problema kasi, kung local police, eto nga yung tanong ng ating kababayan, sino kaya ang may bayag na di matatakot na dakpin si Boy Fenta? Fenta, kasi nauso yung fentanyl . Hindi ba napag-usapan yung fentanyl? For promotion kaagad ang magsuserve niyan. Exciting to, masaya to. Kaya naman mismong galing kay Solicitor General Guevara. Sabi ni Solgen, the ICC may issue a warrant of arrest against the officials of the Philippine government, but its enforcement is another matter. So yun yung tanong Yun yung tanong. Pwede kayo maglabas ng warrant of arrest. Sabihin natin totoo yan. Ang problema, sino ang manguhuli kay Duterte? Sino ang maglalakas ng loob na hulihin si Duterte dun sa Davao? Ayun yung tanong. Kaya dito, alam nyo, sa totoo lang, dito makikita yung yung tibay, yung pagiging leader ni PBBM, ni Marcos. Dito makikita kung ano ba talaga, weak leader ba to? Wala bang sinabi tong si Marcos na ito? O talagang maninindigan ba siya na hindi tulungan itong ICC, kasi yun yung lagi niya sinasabi. Kung baka naman sinasabi niya lang yun, syempre, pero pag nandiyan na, bigla na lang bumaliktad. So, hindi natin alam Pero mga kababayan mismo nanggaling kay Harry Roque, na medyo merong nangyayaring parang balasahan dyan sa Davao. Na pwedeng parang prelude ba tawag doon? Yung parang preparation sa aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito mga kababayan, panoorin natin yung sinabi ni Harry Roque. Tapos alam nyo ba tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Yun So mismo kay Harry Roque nanggaling na tinawagan siya. Ito mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tumawag dito kay Harry Roque. So ibinuko ni
Ibinuko ni Harry Roque itong si dati Pangulong Duterte. Tumawag daw sa kanya, sabi, Harry, mukhang may problema dito sa Davao kasi nabalitaan ko, mukhang ipapa-aresto na ako. O, ano ngayon ang nangyari? Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil... Ayun. So, parang may katotohanan daw. So, pwede talaga. Siguro, kasi, mga kababayan, alam niyo, syempre, matindi rin ang mga intel na mga yan eh. Kapag mayroong mga ganon, lumalabas na, si Mark Lopez nga, may nakuwang nakakuha nga siyang impormasyon na may warrant of arrest na eh. Si Pangulong Duterte pa. So, syempre, bago siguro makarating kay Mark Lopez, alam na nila Duterte yun. Alam na ng dating Pangulo yan, syempre. So, malamang totoo yan. Kaya doon sa mga nagsasabing hindi totoo, medyo mag-isip-isip kayo. Kasi yan mismo sinasabi ni Harry Roque. Tumawag sa kanya si Pangulong Duterte. At gusto nga niya pumunta Davao, hindi naman siya makapunta dahil wala naman siya magagawa doon eh. Anong gagawin niya ron? 'Di ba? So, ayun na lang, ito na lang, kwento na lang niya na hindi nga daw siya makatulog. Pagkatapos, nakakalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Yun. So, yung mga police Task Force Davao, baka i-disband. Sino magdi-disband yan? Kung sakali man totoo na i-disband yan, sino ang mag-uutos nun? Di syempre walang iba kundi si Pangulong Marcos. O bakit i-disband? Kasi hawak to ni Duterte itong Task Force Davao eh. So, aalisin yung Task Force Davao, papalitan. Pag may pumunta ngayon doon para hulihin si Duterte, wala silang magagawa. Pero kung nandun yung Task Force Davao, syempre malamang magkaguloy pagtanggol nila si Duterte kasi yung loyalty nila na kay Duterte. Pero kung magkatotoo ng i-disband dyan at may papalit ng iba dyan, nako, delikado. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Alright, so yan yung sinabi ni Harry Roque. So malamang totoo itong sinasabi ni Mark Lopez at pinaghahandaan na itong pag-aresto kay Duterte. So inumpisahan, bubawagin yung Task Force Davao na loyal sa mga Duterte. At kung sakali naman daw mangyari yan, kay Harry Roque nang galing, meron silang contingency plan. Hindi natin alam kung saan manggagaling yung magtatanggol ngayon kay dating Pangulong Duterte. Di ba, may bali-balita naman na merong private army. Narinig natin, hindi naman natin alam kung totoo. Ito, di umano raw ay may private army itong mga Duterte. Kaya abangan natin, mga kababayan, ito. Mukhang magulo ito. Pero sabi ng iba, masaya daw ito. Ito, sabi ng ilang kababayan natin, talaga ba, bakit hindi binabalita sa mainstream media? Ha ha ha. Pag naaresto na, edi sumama na mga DDS kulto sa kanya. At sabi naman ng iba, itong si Mark Lopez ay trying to cause panic. Sigurado magpapanik lang naman dito yung syempre yung mga DDS, yung mga Duterte supporters. 'Di ba? Ilang kababayan naman natin sabi magulo na ito. So, yan mga kababayan yung latest natin pagdating dito sa politika.
At tingnan natin kung ano mangyayari. Dahil sa nangyayari sa sinasabi ni Harry Roque at dito sa sinabi ni Mark Lopez, mukhang totoo na meron ng warrant of arrest. Mismo si Pangulong Duterte na nagsabi, di ba? Na tinawagan niya si Harry para sabihin na mukhang huhulihin na raw siya dyan sa Davao. So yun lang mga kababayan, abangan natin yung susunod na kabanata tungkol dito sa sa pending arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. So ingat po tayong lahat. God bless.